So, kamusta mga idol? Barangay Ginebra updates tayo at napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, isang tulong lamang po na like bilang suporta sa ating YouTube channel. So, sa kakatapos lamang po ng Leo Award na ginanap nga po kahapon, no? Marami pong nakuwang award ang ating mga Barangay Ginebra player. At unang-una na nga po dyan na pinag-uusapan, no? Ay ito pong si Junmar Fajardo, which is MVP. At hindi lang basta MVP, pang 7 times MVP award na po ang kanyang nakuha. Hindi po tuloy maiwasang batikusin itong si Abay ng kanyang mga bashers at sinasabi tila na mekus-mekus or nagkaroon ng hindi inaasahang bayaran o siguro under the table na rin yung tinutukoy nila doon. Bakit si Abay ang nakuha? At ang sinasabi ng ilan, hindi na nabigyan ng pagkakataon ng ibang mga player po sa PBA na makakuha ng award. Lagi na lang daw po si Abay. Well guys, kung i-check nyo naman talaga ang qualification ni Junmar Fajardo, pasok naman talaga siya bilang isang MVP. Marami na po siyang napatunayan at hindi niya po pinapabayaan ang kanyang standard sa paglalaro. 'Di ba? Kung makikinato po ninyo, kung napanood po ninyo, yung FIBA World Cup pa lang ay talagang napapatunayan na, may ebidensya na deserve ni Abay o ni Junmar Fajardo na makakuha po ng MVP award. Marami din nagsasabi, tila nga daw po hinakot na lahat ng Barangay Ginebra ang magagaling na player. Isa na nga po dyan ang dating star player po ng Converge, no? Na si Maverick Ahanisi, which is nakakuha ng award na most improved player pa nga, no? Kakapasok lang dito sa Barangay Ginebra, most improved player agad. Bakit po ganoon? Nagkaroon nga ba ng mekus-mekus or mga hindi inaasahang usapan, no? Alam natin, ganyan talaga sa PBA minsan, nagiging politika, pinapasukan ng palakasan system at hindi natutupad yung magagaling na player, hindi rin nabibigyan ng nararapat na award. Marami din nagsasabi, siguro kung naging buwakaw, no? O naging mas magaling pa, mas ginalingan pa nito nga si Scottie Thompson ang kanyang performance dito sa kakatapos lamang na season nga po, no, o nakaraang season ng PBA at sa kanyang mga laro, siguro posible na si Scottie talaga nakakuha, no? Pero alam nyo naman, nagiging advantage talaga yung height nga po ni Junmar Fajardo, no? Advantage yun. Yun din ang isang nakita nga po, no, ng PBA kaya nagkaroon ng award, no? Or naging pang 7 times MVP itong si Junmar Fajardo. So sa mga nagsasabi, bakit nga daw po ba hinahakot lahat ng Barangay Ginebra ang magagaling na player? Guys, hindi naman po lahat dyan magagaling. Natitrain lang yan ng mabuti at depende po yan sa head coach. Kung magaling po ang head coach, kahit hindi naman kagalingan ng mga player, nagiging magaling po sila. Si Coach Tim, kung alam nyo naman, inaalagaan niya po ang kanyang mga player. May mga magagaling kasi na player sa ibang teams, hindi naman inaalagaan or pinapabayaan. Gaya naman minsan ng malalaking sahod or pera, hindi naman pinagbibigyan. Sa Barangay Ginebra kasi, kapag deserve po ng isang player o magaling na player na mabigyan naman ng sapat na sahod or salary, no, buwan-buwan, binibigyan po yan ng Barangay Ginebra, hindi po nila yung pinapabayad. So hindi po umaalis sa Barangay Ginebra ang magagaling na player. Lalo na po siguro kung meron tayong Justin Brownlee na kasama dito sa lineup nga po ng Barangay Ginebra. And for sure talagang times 3 ang lakas or galing ng Barangay Ginebra, no? So sa mga nagsasabi, hindi pa nga daw nagsisimula, ay alam na natin kung sino ang mananalo. Well guys, wala tayong magagawa dyan kung hindi naman galingan ng ibang teams. At nakikita nyo naman, performance pa lang, no? Opening pa lang ng PBA kahapon. Talagang matindi na ang nangyayari. So how much more sa mga susunod pa. November 17 pa naman ang laban, o unang laban ng Barangay Ginebra kontra sa koponan ng Converge. So may oras pa para mag-practice. So ito yung mga tanong, no, bakit daw po wala sa official lineup ito nga pong si Justin Brownlee? Well guys, paulit-ulit na lamang po tayo at sinasabi ko, hindi pa nga po lumalabas yung sanction ni Justin Brownlee kasi iniipit po ng FIBA eh. Kung nailabas po yan early bago mag November 5, for sure makakasama sa opening itong si Justin Noype Brownlee. So hindi pa po talaga siya makasama ngayon dahil inaayos pa yung proseso o yung kaso nga, no, sa kanyang naging problema dito sa anti-doping test. Pero maghintay pa rin tayo ng resulta. Posibleng makasama pa or makapagbigay ng konting time itong si JB sa nalalapit na laban nga po, unang laban ng Barangay Ginebra sa November 17. So guys, patuloy ko po kayong i-update and please pakiusap naman po, isang like lang po and subscribe bilang tulong na rin po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.